Hello, guys. So, for today, let's continue our discussion on soil taxonomy. And for this particular lecture, we will be talking about moisture regimes, temperature regimes, and some physical and chemical characteristics of soils. Now, most of this classification that we will be talking about will fall under the level of suborder in your soil taxonomy. So remember, kahapon ang pinag-usapan natin or during the previous lecture, what we've talked about is the order. Right now, we will be talking about orders and there are different classifications that we will be discussing. And first classification that we will be discussing is the classification of soil according to moisture regimes. Now, when you say moisture regimes, ang keyword dyan is moisture. So we are pertaining about the water availability in your soil. And how does this water availability affects plant growth, for example? And yun yung identification and classification na gagawin natin for moisture regimes. So yung pinakauna dyan, we have aquic moisture regimes. By the way, guys, inilagay ko ulit dito, meron ka na ngayong prefix. So, sa bawat classification, nag-add ako dyan ng prefix para kapag may ibinigay sa atin na pangalan ng lupa, agad-agad malalaman na natin kung ano yung type ng lupa na yon based on several classifications, whether that be order, moisture regime, temperature regime, etc. But since we're talking about moisture regimes, ang first classification natin would be aquic, and yung prefix niya or yung word na naidugtong para as an indicator na aquic yung soil mo is AQU. Now, your aquic moisture regimes, yan yung mga soils that are found in waterlogged, so sa mga lupang bahain, and saturated over an extended period of time. So, mahaba-habang panahon na nakababad yung lupa sa tubig. So, itong klase ng regime na to is very common kapag yung lupa natin is poorly drained. Ibig sabihin, hindi nakaka-drain or hindi nakaka-move pababa yung lupa. Okay? And usually, water accumulates possibly kasi dahil sa location ng lupa or siguro dahil yung lupa ay hindi lang ganun ka-porous para mag-flow down yung tubig sa kanya. And ano yung indicator na yung soil moisture regime natin is aquic? Usually makakakita ka dyan ng glaying and mottling signs. Okay? So, this is a sign kung saan nagkakaroon ng parang grayish color yung ating lupa, such as this. Okay? Or sometimes it can create some mix of colors, like bluish color. Yan ay palatandaan na yung lupa mo, na yung lupa natin has been oxidated and nagkaroon ng reduction processes because the water has been there for a long time. And of course, yung mga aquic regime natin, dahil babad yan sa tubig, we can expect na limited po ang oxygen dyan. So katulad na lang, siguro, one example in agriculture would be yung mga lupa natin na laging tinatandan ng rice. So madalas yan that is saturated by water. So kapag mas extended yung period na saturated yan ng water, makakakita ka dyan ng glaying air and mottling. And at the same time, we can assume that limited yung oxygen sa mga ganyang soil moisture regimes. We also have a moisture regime we called as UDIC naman. This time around, the prefix is UD, right? So dito, sa soil moisture regime na to, kung mapapansin nyo, kanina, babad sa tubig, this time around, sufficient or consistent yung ating moisture content. So that means, all year round, sakto lang yung moisture na nakukuha ng lupa. Right? So mapapansin natin itong mga UDIC soils na to, this can be found in humid, so yung mga areas na basa yung hangin, okay? Or dun sa mga areas kung saan ang pag-ulan ay frequent and maramihan.
right? So, yung lupa natin, hindi siya saturated, right? Hindi siya babad sa tubig, pero lagi siyang nababasa. That is why your udic soils are very, very good for plant growth. We also have, yung kapatid ni udic, okay? We have ustic soil moisture regime. Now, ang ustic soil moisture regime mo, yung tubig niyan is associated with the switching dry and wet season. O, ibig sabihin niyan, may season kung saan ang lupa ay nakakakuha ng enough moisture, and then may season rin na ang lupa hindi nakakakuha ng enough moisture. Ibig sabihin sobrang dry. So meron kang dry periods and meron kang wet periods. So madalas makikita yung mga ustic soil moisture regime mo sa mga semi-arid regions, right? So ito ay suitable sa mga crops na drought resistant. So this would be drought resistant. Crops such as, for example, sorghum, millet, at saka corn, right? Now, not necessarily na hindi kailangan ng tubig itong mga halaman na to, but may stage sa buhay ng halaman na to na kailangan nila ng tubig. So kailangan nasa wet season tayo kung saan the soil has enough moisture. But during those times na dry season, na wala masyadong moisture yung lupa, dapat kayang mabuhay ng mga drought-resistant crops na ito. So yun yung nababagay sa ating ustic soil moisture regimes, crops such as sorghum, millet, and corn. Okay? So udik, continuously na basa. Yun na siguro yung pagkakaiba ng dalawa. Udik, consistently basa yan all throughout the year. Ang ustik naman, may time sa isang taon na dry, napaka-dry, and may time naman sa isang taon na sakto, basang-basa naman yung lupa. We also have those moisture regimes that are found in Mediterranean climates, and we call this as xeric. Ang prefix niyan ay XER. Now sa xeric, mapapansin natin, itong mga lugar na to, nagkakaroon ng winters and summer times. So during winter times, moist ang lupa. Okay? And during summer times, dry naman yung lupa. Kanina, itong ustik natin, nakikita ito sa mga part ng sa mga lugar kung saan dry and wet season lang. So wala tayong 4 seasons, kumbaga. It's more likely temperate regions. Dito naman sa xeric, may kita yan sa mga countries na may 4 seasons. May winter, summer, fall, and spring. But this time around, yung mga lupa, during times of winter, nagkakaroon ng mild winters na tinatawag, moist ang lupa. However, during those times of summer, napaka-dry naman ng lupa. Ang mga halaman na pwedeng itanim sa isang xeric soil moisture regime would be crops that are perennial, and kapag siya ay nag-ugat malalim sa lupa, right? Kasi ayaw natin na yung pag-uugat niya nasa surface lang, kasi during summer times, dry na dry yung surface. Gusto natin, the plant will take advantage of the moisture deep down the soil. So kailangan deep-rooted yung ating crops. For example, in relation to agriculture, okay dyan yung mga grapes. Okay dyan yung mga olives. Yan yung mga pwedeng itanim under a xeric moisture regime. Now, by the way, ang xeric moisture regime, nasabi ko na, these are found in your Mediterranean regions in the world, such as, for example, Greece, I believe, is a Mediterranean country. Kasama dyan yung Pakistan, yan. Kasama dyan ang Israel. So, if kung hindi dry desert ang Israel, it could probably go into xeric. It could probably have a xeric moisture regime kind of soils. Of course, we have aridic. Ito naman na yung type of soil moisture regime that are in extremely dry conditions. So by the way, aridic is also called toric, kaya ang prefix niya would be TOR.
FR. So sa mga lupang ito, insufficient ang moisture for plant growth. So this is not something ideal for your plant. Extremely dry ang conditions and mababa rin ang fertility. Right? Kasi wala kang tubig. So, mababa ang fertility kasi walang tubig. And mostly ang mga nabubuhay dito, yung mga xerophyte plants natin or your cactuses. Now, your cactuses can live here primarily because they have a mechanism kung saan they can store water even in times of intense hot temperature. Right? So yan yung mga acidic soils natin. Mostly nakikita yan sa ating mga deserts. Like for example, sa Middle East. Yan, sa Sahara, Sonoran, Middle Eastern deserts. Makikita natin itong acidic or toric type of moisture regime. Now, another way to classify your soils is through their different temperature regimes naman, right? So, temperature regimes naman na, yan. So, tinitingnan natin dito sa temperature regime is, ano ba yung average soil temperature? Right? Ano ba yung average soil temperature and nagfa-fluctuate ba siya during the year or within a year or stable siya within a year. So, tinitingnan natin average temperature and whether it is fluctuating or stable yung temperature na yon. And paano natin kinukuha, right? Paano natin kinukuha yung average temperature ng lupa? We usually use a measure called mean annual temperature. Yan yung ginagamit natin. And how do we get mean annual temperature? Kung ito yung lupa mo, ang measurement ng temperature should be around 50 centimeter deeper. Now, ang rationale kung bakit kukunin mo siya, hindi sa surface mismo ng lupa, hindi dito, but rather below 50 centimeter below the surface, ang rationale niyan is para hindi maka-apekto, for example, yung sunlight. Kasi kapag tinatamaan, kasi yung surface mo, tinatamaan yan ng sunlight. Kapag natatamaan yan ng sunlight, nagkakaroon ng error yung measurement ng true temperature ng iyong lupa. So what do? Usually, ang ginagawa ng mga scientists, kinukuha nila yung mean annual temperature, whether that be daily, weekly, or monthly. And then all throughout the year, average lang nila yung mga temperature na yun, and then makukuha nyo na yung temperature regimes ng lupa. So ito na, yung mga iba't ibang classification according to temperature regime. First, we have cryic temperature regime. Ang prefix na ginagamit dyan is the word cry. Now, in your cryic temperature regimes, yan po yung ating coldest soils. Ito yung mga pinakamalamig na soils. Usually, nakikita yan sa mga matataas na lugar. See? Or sa mga lugar katulad ng Alaska, Canada, and Russia, dun sa mga mountainous areas na madalas nagyeyelo. Yan, cryic soils pong makikita dyan. Ano yung indicator na cryic yung soil in terms of mean annual temperature? Right? In terms of mean annual temperature, usually below 8 degrees Celsius ang temperature ng lupa. And for extended periods of time, especially during the winter, usually, ang temperature ng lupa mo ay papalo ng below 0 degrees Celsius. So kapag normal times, walang winter, below 8 degrees Celsius, pero pagpalo ng winter, bababa pa siya sa 0 degree Celsius. Inilagay ko na dito yung conversion in Fahrenheit para hindi na kayo mag-convert pa if you want to imagine the temperature through Fahrenheit. Now, of course, dahil napakalamig ng lupa na to, kailangan na yung halaman mo rin dito ay cold tolerant. And mostly naman ang halaman natin hindi cold tolerant. So mga tumutubo dito, for example, some types of mosses and some certain grasses. Okay? We also have, after your cryic temperature regime, you also have your frigid temperature regime with a prefix of FR. Now, your frigid temperature regime is still cold. Malamig pa rin yan. However, pagdating ng summer months, medyo nagkakaroon ng warmth yung lupa.
If you can see, frigid and cryic, halos parehas sila in terms of the indicator of below 8 degrees Celsius. Ang pinagkaiba lang sa cryic, meron talaga yung period na sobrang lamig niya na below 0 degrees Celsius siya. Whereas sa frigid, usually below 8 degrees Celsius yan, and during summer months, nagkakaroon naman ng konting warmness yung ating lupa. Therefore, in terms of plant growth, mas maraming tumutubo dito sa frigid soil temperature regime as compared to your cryic temperature regime. Although, dahil malamig pa rin, medyo hindi pa rin ganun karami yung population ng mga halaman na tumutubo dito. Another one would be, so papunta na tayo sa medyo painit na, no? So cryic, pinakamalamig. Frigid, yan yung second na pinakamalamig. Papunta naman tayo sa mesic. Now, sa mesic, as the name suggests, meso, so parang moderate or medyo, so tamang-tama moderate temperatures nga yan. Ano yung indicator niya? Kapag ang mean annual temperature ng lupa mo is 8 degrees Celsius to 15 degrees Celsius, mesic po yan. Okay? Mesic yan. So these are commonly found in temperate climates. And this is a more favorable temperature for crop production and for the growing of crops in your forest. By the way, ang prefix ng mesic is mes. Right? Now, mas mainit pa sa moderate temperature, we have our warmer soils. Our warmer soils are called thermic naman na. So kanina from 8 to 15, ang thermic mo naman from 15 degrees Celsius to 22 degrees Celsius. Now, this time around, warmer yung soil, so mas marami siyang kayang isupport na mga halaman. For example, in relation to agriculture, it can support now the growth of crops like cotton, rice, peanuts, etc. Madalas, ang mga thermic na soil moisture regime mo, nakikita na yan sa mga lower elevated regions. So, hindi na ganun kataas. Habang tumataas kasi ang lupa, habang tumataas kasi yung area, lumalamig. Kaya malamig sa Baguio, by the way. Habang bumababa, medyo umiinit. So, this time around, nasa lower elevation regions na tayo, kaya warm na yung soils. And yung pinakamainit from thermic would be your hyperthermic with the prefix of hypertherm. Okay? Now, what is the degrees Celsius indication there? They are above 22 degrees Celsius. So these are the hottest soils. Kung cryic yung pinakamalamig, hyperthermic naman po yung pinakamainit. Usually, makikita mo na yan sa mga lowlands, sa mga desert areas. Now, of course, these soils can truly support the growth of tropical crops such as sugarcane, banana, pinya, yan. However, ang downside lang nito, dahil nga mainit yung lupa, maaaring maapektuhan yung kanyang soil moisture content. Okay? Now, itong limang to, cryic, frigid, mesic, thermic, and hyperthermic, meron yang counterpart na ang tinatawag natin is isotemperature regimes. Now, you have to understand, guys, na yung mesic, frigid, mesic, thermic, and hyperthermic, pinakita ko sa inyo yung temperature niya, but hindi ko diniscuss na mayroong temperature differences between summer and winter. And madalas, yung temperature differences is more than 5 degrees Celsius. Ibig sabihin, kung ito yung interval ng temperature, during summer months and during winter months, kapag pinag-compare mo yan, nagkakaroon ka ng gap na more than 5 degrees Celsius. O for example, frigid yung soil temperature mo. And during winter months, ang kanyang temperature is 0 degrees Celsius. During summer months, 8 degrees Celsius naman. So during winter yan, during summer months. So yun lang yung difference. Ang difference is 8 degrees Celsius. So frigid yan. Frigid ang tawag mo dyan. Okay? So as is, frigid. Pero paano kapag medyo stable yung temperature niya during summer and winter? Medyo stable, ibig sabihin, less than 5 degrees Celsius yung pagkakaiba.
So kapag less than 5 degrees Celsius na, nilalagyan natin ng word na ISO sa simula. So ganito yung rule. For example, if it falls between 0 degrees Celsius to 8 degrees Celsius, tapos ang difference between summer and winter months is less than 5 degrees Celsius, ang tawag mo doon, iso-frigid. Okay? So for example, during winter months, ang temperature niya during winter months is 0 degrees Celsius. Pero during summer months, ang temperature niya 2 degrees Celsius lang. So mapapansin natin, the difference is less than 5 degrees Celsius. So you call that now as iso-frigid. And the same rules follows the different temperature regimes that we have. For example, kapag MESIC, 8 degrees Celsius to 15 degrees Celsius, dapat ang summer to winter temperature difference is more than 5 degrees Celsius. Para masabi mo, yan po ay MESIC. MESIC, yun lang yung common name. Pero kapag 8 degrees Celsius to 15 degrees Celsius, pero medyo stable yung temperature between summer and winter, ibig sabihin, less than 5 degrees Celsius yung pagkakaiba, then lalagyan mo na ngayon ng ISO sa simula. Iso-MESIC na ang tawag dyan. Pupunta tayo sa hyperthermic. Kapag more than 22 degrees Celsius, tapos more than 5 degrees Celsius, yung pagkakaiba between summer and winter, hyperthermic lang yan. Pero kapag stable yung temperature, stable, ibig sabihin less than 5 degrees Celsius ang pagkakaiba between summer and winter, lalagyan na natin ng word na ISO sa simula. So yun lang naman yung ibig sabihin ng mga ISO temperature regimes natin. So that's it. That's our temperature, that is the different classifications of soils under different temperature regimes. Ngayon, i-discuss naman na natin, medyo mabilisan na to, ano-ano naman yung mga different classifications of your soils in terms of the influence of the parent material. Kapag sinabi nating parent material, saan ba nanggaling yung lupa? So based kung saan nanggaling yung lupa, we can actually classify our soils again. So for example, ang first classification dito, we call it anthropic soils. Now your anthropic soils, these are influenced by human activities. So for example, si tao, pumunta sa isang environment, nagtanim, nag-construct ng lupa, nag-add ng lupa, whatever that is na ginawa niya doon sa area na yon, magiging anthropic yung soil mo. Ibig sabihin, these are soils na yung kanyang structure, let's say, ay nagbago dahil sa human intervention. Anthropic yan. Ano ang prefix? Anther, right? So, di ba, kapag sinabi natin anthropology, it is the study of human beings. Ganun din sa lupa. Kapag sinabi natin anthropic, these are soils influenced by human activities. Kapag naman ang parent material mo is volcanic ash or other volcanic materials, ang tawag mo naman doon, luvic soils with the prefix of LUV. So volcanic soils yung mga yan. So kapag yung area mo ay maraming bulkan, for example, dito sa Philippines, sa Indonesia, sa Hawaii, pag maraming bulkan yan, more than likely, marami kang luvic soils. And these soils, by the way, they are very, very fertile because ash, the soils coming from volcanic ash are also filled with lots of minerals and at the same time, lots of organic matter. Kaya bagay na bagay yan. For example, dito sa Pilipinas, dahil lalo na sa Mindanao area, dahil luvic yung soils, madalas nakakapagtanim tayo ng iba't ibang crops katulad ng kape, banana, pinya, etc. Because of that high fertility. Paano naman kapag ang lupa mo ay galing sa mga clay materials, expansive clay materials, kung saan may shrink and swell properties and deep cracks, ang tawag mo naman doon, vertic. Now, if you can remember, doon sa usapin natin ng orders, meron din tayong order doon na vertisol, right? Vertisol.
And same characteristic din to. But this time around, hindi natin tinitignan sa perspective ng order, but tinitignan natin sa perspective ng suborder, particularly kung saang parent material siya galing. So kapag yung parent material ng lupa ay galing sa maraming clay materials that are expansive, ibig sabihin, kapag basa, nagsuswell, kapag tuyo, nagsishrink, kaya ka nagka-create ng cracks dyan, then vertic po yung soil na yan. We also have fluvic soils. Now, these fluvic soils, they develop from what we call as alluvial deposits. Alluvial deposits, ano ibig sabihin nun? Imagine your rivers, right? Yung rivers mo, nagfo-flow yan may movement yan. And what happens is kapag umulan ng malakas, ang river mo umaapaw. Yung pag-apaw ng river mo na yon, nagke-carry siya ng iba't ibang minerals papunta sa iba't ibang area ng lupa around it. And we call that alluvial deposits. Kaya yung mga lupa na katabi ng iyong rivers, these soils are rich in minerals. Why are they rich in minerals? Kasi continuously, every time na umuapaw yung lupa, ipinupunta nila yung minerals papunta doon sa mga soils na yon. So gusto din natin yan. Gusto natin na yung lupa natin ay fertile with minerals. Kaya kung iisipin nyo, nagsimula ang civilization, di ba, dahil sa isang river. Now, if I'm not mistaken, what do you call that river, by the way? In anyways, nagsimula daw ang civilization sa river kasi doon nagsimula basically ang farming. Yung mga areas na malapit sa river, fertile yung land, marami ring minerals, and they can actually plant, and when they plant, crops prosper there. Kaya yung mga fluvic soils natin are good for your plant because they are rich in minerals. Now, you have to understand that dito sa fluvic soils natin, the deposits are brought about by rivers and floodplains. Paano naman kapag yung mineral deposits na to, or let's say the soil or the rock deposits are brought about by glaciers? If they are brought about by glaciers, we call them as glacic. Okay? Glacic soils naman. With the prefix GLAC or glass. Okay? Now, what are glaciers, by the way? Glaciers are huge, slow-moving rivers of ice. So, river din sila. Ang pinagkaiba lang ng river na to ay matigas siya. But these are moving. Okay? Kasi nagkakaroon yan ng rocks every now and then. So, this is moving. And every time na nag-move siya, nag-iiwan siya ng, kumbaga isipin nyo na lang, every time na nag-move yung blocks of ice na yan, nag-iiwan siya ng footprint niya. And yung footprint na yon is composed of soil matters, rock matters, and minerals as well. Yan. So, glacic ang tawag natin dyan if the parent material brought mineral matter through glacial deposits. We also have, kapag yung soil mo ay galing naman sa organic matter. And the prefix that we use on that is HIST. So remember, histosol, dun sa soil order natin, mayaman din po yun sa organic matter. Kapag ang parent material mo ay madalas maraming decomposed organic matter, then organic soil din po ang tawag dyan. So nakikita yan sa ating mga peat bogs, sa mga swamps area mo, sa mga swampy area, kung saan hindi masyadong nagfo-flow yung tubig, kaya yung organic matter na concentrate on the particular location of your soil. And finally, we have calcaric. Okay? We have calcaric soils. Ang mga calcaric soils mo, yung parent material niyan is mostly calcium carbonate rich na mga minerals katulad ng iyong limestones and chalk. Okay? Now, these soils, they are very alkaline. They are very alkaline because of the calcium part. So, mataas ang pH ng mga lupa na to. Hindi sila ganun ka-acidic. And because of that though, ang mataas na calcium content nakakapagbigay ng benefit sa halaman, but sometimes for some plants, it can also be challenging. Lalo na dun sa mga crops na medyo kailangan nila ng
acidic environment. So ang calcaric soils, ang parent material nila, uulitin ko, ay calcium carbonate rich parent material katulad ng limestone or chalk. Now, lastly, we can classify our soils based on the physical and chemical features of the soil horizons or layers ng lupa. Now, this time, horizons ang pinag-uusapan natin. Okay? Now, it is as if every time na mag-aaral tayo ng isang bloke ng lupa, tinitignan natin and pinag-aaralan natin, ano ba yung physical and chemical features ng mga horizon na nakikita natin sa lupa? Particularly, ano yung unique na horizon sa lupa na ating napapansin? So, yun yung mga i-discuss natin na classifications. So, for example, we have argillic soils. Kapag sinabi mo na argillic yung lupa mo, may horizon doon sa lupa kung saan napakaraming clay particles, right? For example, here, itong area daw na to is a horizon in your soil profile that has high deposition of clay. Now, bakit? Well, saan nanggaling yung clay? Well, nanggaling yung clays, of course, sa iyong upper soil layers. But, due to the movement of water or due to the process we call as eluviation, right? Eluviation, natatanggal yung clay materials dito sa taas and siya ay bumababa. Kaya nagkakaroon ka ng soil horizon kung saan punong-puno yan ng clay particles. And argillic soils is challenging at some point because kapag puno ito ng clay particles, so ibig sabihin, mahirap ang root penetration dyan. At the same time, hindi rin masyadong nagfo-flow yung mga tubig dyan. Kapag naglagay ka ng tubig here, so maaring mababad, masaturate din ng water ito, therefore causing now less oxygen in this area. Isa siguro sa mga nai-imagine ko rin na argillic would be yung taniman ulit ng rice. Kasi 'di ba, madalas kapag may taniman ng rice, meron kang tinatawag na hard pan, 'di ba? Sa hard pan diyan na yung doon sa part na yon hindi na magfo-flow pababa pa yung tubig. So I am imagining na yung argillic horizon mo would be this hard pan na hindi basta-basta lumulubog diyan yung tubig. We also have calcic soils. So calcic soils has this calcic horizon. Remember, horizon yung tinitingnan natin. May part doon sa soil profile na yung horizon mo ay punong-puno ng calcium carbonate. So medyo chalky or whitish yung layer na yon. So this one. So punong-puno siya ng calcium carbonate. Yung ang calcium carbonate is, by the way, what do you call this? The compound of our limestone. And limestone, yun yung nagpapababa ng nag-i-stabilize, nag-neutralize ng acidity ng lupa. Hindi nagpapababa kasi pinapa-acid mo kapag pinapababa mo. And anyways, yan. Kapag yung horizon ng lupa natin has more calcium carbonate deposits, creating white or chalky deposits, then that's calcic soils. Kapag naman yung horizon ng lupa mo ay puno ng calcium sulfate, remember, kanina sa calcium carbonate. Dito sa gypsic, kapag naman yung horizon ay puno ng calcium sulfate, gypsic yon. Okay? The suffix there would be GYPS. Now, your calcium sulfate is characterized by parang whitish crystals. So kanina para siyang pulbos. But this time around, yung gypsum mo, para siyang malalaking bola, or you can imagine it as clumps of white matter. Yan, clumps of white matter. So yan, mga area na yan. So medyo mas malalaki siya as compared to your calcic horizons. And madalas, itong gypsic na soils natin are found in dry areas or in semi-dried areas. So in arid or semi-arid regions.
Next, meron ka naman yung tinatawag nating salic. Okay? Now, for salic soil horizons, yung horizon makikitaan natin na medyo mataas yung salts, particularly sodium chloride or yung asin. So mataas yung concentration ng sodium chloride sa horizon na to. Kaya nga, we call it salic from the root word salt. Okay? Now, these are found in places, of course, na malapit sa coastal area, malapit sa dagat. Yung mga lupa na natatamaan, probably, ng tubig alat, nagiging salic soils yan kasi ang tubig alat, puno yan ng asin eh. So kapag tumatama yan sa soil mo, na-absorb ng soil, nagpo-form siya ng horizon na puno ng soluble salts. Now, salic soils, they are toxic to most plants. By the way, so making salic soils very unsuitable for standard agriculture. Not unless siguro nakaka-develop tayo ng salt-tolerant plants or soil management techniques na makakapagbawas ng saltiness ng lupa na yon. We also have spodic. Okay? Spodic naman, yan yung mga horizons na mayroong accumulation of spod, organic matter, aluminum, and iron. Now, these spodic horizons are usually found in your coniferous forests or sa mga forest na punong-puno ng conifers like pine trees, for example. So, para din siyang yung iyong spodosol. Okay? So, parang spodosol. Yung may portion siya na organic, yes, but that organic portion is highly, highly acidic. Bakit acidic? Well, kasi kapag, for example, kapag coniferous forest yan, yung mga leaves na iniuhulog ng mga pine trees natin, this releases some chemicals that is acidic to the soil. So, ang spodic, mataas ang organic matter, yes, but the soil is acidic. And when horizons form this way, kung saan mataas ang acidity and mataas din ang aluminum and iron content, spodic horizon po ang tawag doon. We also have, of course, oxic. Kapag naman nag-form yung soil profile mo ng horizon that is heavily weathered, ibig sabihin it is heavily leached, so madalas nauubusan yan ng organic matter, kaya ang natitira is yung mga iron and aluminum oxides. So this kind of soil horizons naman, they are very, very acidic and madalas iron and aluminum lang yung naandyan na mineral sa horizon na yan. So with the word oxic comes from the root word oxides. Yan. Kaya kung diba, mapapansin nyo, meron din tayong soil order na oxisol. Pag sinabi natin oxisol, ito yung soil order na mataas rin ang iron and aluminum oxides. And finally, we have those what we call as cambic horizons. Ang suffix niyan would be the -cam. No? So, cambic horizons naman, these are soil layers na hindi ganun nag-develop. So, as we can see here, hindi mo ma-differentiate entirely kung alin dyan yung mga different soil horizons natin. So, lack of soil development or weak development, kapag yan yung characteristic ng soil horizon natin, then we can term it as a cambic soil horizon. So, yan ay karagdagang kaalaman ulit sa pagka-classify ng ating soil horizon, by the way. So, huwag kayong mabibigla kapag nagtanong, what type of soil horizon is this? And ang alam mo lang na soil horizon is A, B, C, and R, right? Tapos nagbigay siya ng characteristic, huwag kayong mabibigla. Okay lang yon. Dahil nakinig kayo sa lecture na to, alam nyo na yung isasagot nyo. So, for example, kapag yung soil horizon daw ay puno ng aluminum and iron oxides, but at the same time, puno rin ng organic matter, we know that that is spodic. Right? Spodic yun. Kapag naman ito ay may weak soil development layers, cambic soil horizons yun. Right? So since we've covered almost 4 classifications, I hope makakatulong ito na karagdagang kaalaman as you take your assessment, as you prepare for your board exam, or as you prepare for any quiz exams that you have in agriculture. Maraming salamat sa pakikinig.
Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell so that you will be kept updated sa mga future videos ko. Thank you so much and God bless.